Meron kang halaga bilang tao. Ikaw ay nilikha sa larawan ng Diyos. Kumbaga sa Latin, Imago Dei, Image of God. Yan ay naisulat na sa aklat ng Genesis. God created man in His own image. Nilikha nga ng Diyos ang tao sa kanyang larawan. Pag sinabi natin nilikha, ibig sabihin ginawa. Merong creative person, intelligent person na pinlano ang paglikha sa tao. Hindi tayo nag-evolve mula sa ibang nilikha. Separate tayong ginawa ng Diyos ayon sa kanyang imahe. Hindi ito nangangahulugan na ang Diyos ay meron ding physical na anyo o siya ay physical. Kundi ito ay tumutukoy sa moral, spiritual, and intellectual side ng Diyos. Nilikha tayo sa kanya moral, spiritual, and intellectual image. Ang Imago Dei or image of God, ito ay bukod tanging iniuuko lamang o pinatutungkol lamang sa mga tao. Hindi ito pinatutungkol sa ibang mga nilikha ng Diyos, kundi sa tao lamang. Anong ibig sabihin nito? Dahil tayo nilikha sa larawan ng Diyos, meron tayong moral. Alam natin ang tama at mali. Nilikha tayo sa kanyang spiritual image. Meron tayong pagnanais na hanapin siya, hanapin ang Diyos, hanapin ang meaning ng buhay. Nilikha rin tayo sa kanyang intellectual image. Meron tayong dunong, meron tayong talino. Ano pa? Tayo ay nilikha rin sa kanyang authority. Tayo ay binigyan ng Diyos ng authority na mamahala sa lupa. Kung paano siya ay namamahala sa langit at sa lupa. Ganon din meron tayong dignity and worth. Meron kang halaga dahil nilikha ka sa kanyang image, sa kanyang imahe, sa kanyang larawan. Nangangahulugan din ito na dapat nating tratuhin ng respeto at paggalang ang lahat ng nilikha ng Diyos sa kanyang wangis. Anuman ang race, anuman ang edad o kasarian ng isang tao, saan man siyang bansa nanggaling, siya ay mayroong value dahil ang bawat tao ay nilikha sa image of God. So ikaw, nilikha sa image of God, sa larawan ng Diyos. Meron kang halaga. Imago Dei, image of God.